Salamat, galing kita. Sige, salamat. Balik kay Mare. Aligreta! Butaw nyo! Ayan na naman kayo sa butaw-butaw na yan. Para kayong may-ari ng lugar na to. Para to sa proteksyon nyo dito. Wala pa kayong benta, pengi na lang nito. Oy! Kapal na mukha ninyo ah. Pati matanda, dinidaliensaan nyo. Yabang mo. Bakit? Sino ba? Tadok pala eh. Teritoryo ko to. Ano? Palag ka? Hoy, huwag na kayong babalik dito ah! Alis! Tuluyan namin kayo! Ano ka ba? Pwede ba tumahimik ka? Iyak ka ng iyak eh! Greta, alam mo yun? Carmen daw ang pangalan. Bagong lipat lang yan dito. Isang gabi. Basta mga basa ko sa babae na yan. Hoy! Bakit mo pinutuhaan ako? Eh, gago eh. Gago ah! Kaya na! Hoy! Magpatulog naman kayo! Ano nanay mo dito? Uy, oo. Pato. Saan nanay mo? Ito pa iniwan ang nanay mo dito. Kagawad, hingi sana kami ng tulong kasi itong bata iniwan ng kapitbahay namin sa bahay. Ipapaampun ko sana. Bumalik na lang kayo pag nandito si chairman. Eh, Kagawad, di mo naman pwedeng iwan sa amin to. Wala akong kaalam-alam sa pag-aalaga sa sanggol. Hindi ko na problema yan. Bumalik na lang kayo uli. O di kaya dumiretso kayong DSWD. Sa munisipyo. Pare. Malabo to. Wala tayong asahan dyan. Manghihingi lang yan ng SOP bago kumilos. Pumunta na lang tayo ng munisipyo. Ano sinasabi mo? Ah, Kagawad! Wala, Kagawad. Baka naman, Kagawad. Pahingi naman ng konting pamasahe papuntang munisipyo. Ako pa talaga hihingan mo? Sige na, Kagawad. Kagawad, salamat ah. Salamat, Kagawad ha. Malaking tulong po to. Sige po. Pinagastos pa talaga ako ha. Nakadiskarte pa tayo. Laban kayo? Hindi po. Titigas ng ulo nyo, ha? Pag nahuli ko kayo rito, ulitin nyo pa yan. Sige, presinto, tuloy nyo talaga. Nakakagigil kayo. Sabihin mo yung mga kagrupo mo, ha? Opo. Nestor naman! Naglakwatsa ka na naman, no? Bulak-bulero ka eh! Anong hindi? Uy, alas 8 na. Sasabihin mo sa akin, hindi ka nagbulak-bol? Di po tayo! Ay! Punta lang po! Kumain lang po sa bahay na! Punta lang po sa bahay ng mga kaklase ko! Tama na, huwag mo naman kumain lang po ako! Dahil po, pinalas day na po ng class! Sinungaling ko eh! Alas 8 na eh! Wala namang ginagawang masama! Huwag mo nang Ay ka! Ano naman, Nestor? Parang awa mo na! Uwi na tayo. Ano yung bata? Eh, ayoko namang hayaan natin maging sa hanggan na yun. Tsaka, di kaya ng konsensya ko, pre. Hindi nga kaya ng bulsa mo magpalaki ng bata, di ba? Saan ka naman kukuha ng gatas para susuin ng bata na yan? Oh, di ba binigyan ka ng sandaling kagawa? Sakto yun doon sa sasaingin natin, tsaka dito sa am ng bata. Paano naman sa mga susunod na araw? Wala ka nga trabaho, di ba? Busog sa mga latay at pasa ang murang katawan ni Eddie. Kaya't nang di niya matiis ang pananakit ng mapang-abusong ama, nag-alsabalutan siya. Umalis ng Sorsogon at nakipagsapalaran sa Maynila. Kumayad ng husto si Eddie para maitaguyod ang sarili. Pero hindi niya akalain na darating ang panahon na papasanin naman niya ang malaking responsibilidad ng pagiging ama.
Kahit wala siyang alam kung paano maging isang ama, pinili ni Eddie na kupkupin ang sanggol. At dahil sa responsibilidad na ito, napilitan si Eddie na magtrabaho at ayusin ang kanyang sariling buhay para sa bata. Happy birthday! Oh, Diba? wish ka muna. Oh. Oh. Ayun o. Ayun! Ayun o! Ayos na ayos tol ah! Di pa ako nag-aalmusal. Tumigil nga. Para kay Mia yan. Punta ako eh. Good morning, tatay! Hello, Mia. Morning. Morning, Nainay! Tol, hanggang ngayon pala, picture pa rin ang trabaho kong ginagamit mo na nanay niya. Tapos, second birth certificate, ginawa mo pa. Kailan mo sabihin yung totoo? Shh! Umigil ka nga. Baka marinig ka. Nak! Halika dito. Kain ka marami ha, para hindi ka magutom sa school mo. Ha? Oh, sige, kain ka. Kain ka marami. Tol! Ito na yung sagot sa kahirapan natin, Tol! Bakit? Tol, tanggap na tayo sa Espanya, Tol! Ayos! Tol, yung visa na lang yung inaantay nila, Tol! Yes, Yung yes, approval yes. ng visa, Tol! Ito na! Wow! Wow! Iiwan niyo na ako, tatay. Hindi, Mia. Si Taytay mo, pupunta lang ng Espanya. Kasi may kukunin lang kami. Pupunta lang saglit. Loko. Doon sa Welcome Rotonda. Loko naman to. Kaya anak, si Taytay kasi, siyempre yung pagta-tricycle ko, hindi kaya kang bigyan ng magandang buhay. Tsaka siyempre, gusto ko kapag lumalaki ka, maganda yung kapaligiran na ginagalawan mo. Tsaka gusto ko nag-aaral ka sa private school, di ba? Gusto ko lahat ng laruan na gusto mo, nakukuha mo. Pero mas gusto ko pong kasama kayo, Taytay. Araw, anak. Naiintindihan mo din na lahat ng ginagawa ko. Para sa'yo to. Sino na po mag-aalaga sa akin? Patay na nga po si Nainay. At saan paano ka kumukuha ng kapal ng muka? Lumayas-layas ka dito sa pamamahay ko, tapos ngayon nagmamalaki ka? Walang hiya ka talaga. Tay, nagmamakaawa ko sa inyo. Wala akong mapag-iwanan sa kanya. Kailangan ko tanggapin yung trabaho ko doon sa Madrid para matustos ako yung mga pangangailangan niya. Eh bakit dito? Eh ba't di mo dalhin sa partido ng nanay niya? Gagawin ko yung lahat para sa kanya. Sabagay, di mo naman alam kung paano maging ama. Mag-ingat sa pagsasalita mo, ha? Totoo naman sinasabi ko eh. Tay, lumaki ako sa sarili kong paan na walang tulong mo. Ngayon, kung gusto mo lang, kung trip mo lang bumawi, sana naman, tulungan mo ko alagaan to si Mia. Nagmamalaki pa siya. Nestor, sige na, pumayag ka na. Ako mag-aalaga. Anak, ang tagal kitang hintay na umuwi.
Mabait ka. Mamimiss ka ni Taytay. Oh. Nay. Ingat, ha? Tay. Adios, mi amigo! O, tol, out na ako. Inabutan pa tayo ng 2 de Mayo. Holiday na sa Madrid. Panigurado, pre. May papiesta sa quarters. O siya, sige, ikain mo na lang ako tsaka isesta mo ako doon kasi sayang yung payday. Alam mo, tol, hindi ko maintindihan yung patakaran ng hotel na to. 8 oras yung shift natin. Papasukin tayo sa hapon. Eh, alam naman nila sa umaga yung bugso ng mga nagpapa-room service nag-check out. No problema. Alam mo, kahit 3 dosena mga kwarto palinisan ko, basta mabigyan lang ng maganda kanibukasan yung anak ko. Okay lang. Mapatuition ko, makabayad akong tuition, mapag-aral ko. Sulit na lahat ng mga sakripisyo ko. Mahal na mahal mo talaga yung bata na yun, no? Kahit hindi mo kadugo. Higit pa sa kadugo ko yung turing ko kay Mia. Binago nun yung buhay ko. Siguro, kung hindi ko siya nahanap, pakalat-kalat lang ako dyan sa lansangan. O, tol, hindi ka ba nag-aalala kay Mia na baka maulit sa kanya yung pananakit ng tatay mo sa'yo noon? Sus, subukan lang niya saktan si Mia. Sasaksak ko siya sa bunganga ng pulusan. Sige na, malis ka na nga. Na ako. Ingat, tol. Sige. Nanay, tatay, gusto ko tinapay. Ate, kuya, gusto ko kape. Lahat ng gusto ko ay susundin nyo. Ang magkamali ay pipigutin ko ng isa. Hindi kita nakitang ngumiti ng ganyan mula pa nung bata si Eddie. Meron ding naibigay na maganda sa atin ang anak mo. Kita mo to. Ano ka ba naman, Nestor? Kailan ba kayo matatapos ng pagpapataasan ng ihi ni Eddie? Ha? Ikaw naman ang ama. At saka, isa pa, marami ka rin pagkukulang sa anak mo. Maano ba namang intindihin mo na lang kung ano man yung kakulangan o kung ano man yung pinag-uugali ng anak mo ngayon? Anong kasalanan ko? Yung putulin ko ang sungay niya habang bata pa siya? Aba, lahat ng ginawa ko para kay Eddie. Ngayon, kung natural na soil yung batang yan, hindi ko kasalanan yun. Kapag salita ka naman, parang napakasama nung anak mo. Mabait nga yung bata. Hindi. Hoy! Si Mia! Kaya po naman ba? Ano? Mia! Hello, Nay. Sir? Nay. Please follow him, sir, madam. Nay. Bakit? Ba't ka napatawag, Nay?